Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga nakikinig at nanonood sa mga oras na to, ito po ang ating Sunday evening online worship service. Sa mga nakaraang mga pag-aaral po natin, natutunan natin na bilang isang mananampalataya, napakahalaga na ang baluti ng Diyos o ang full armor of God ay ating pong sinusuot dahil meron po tayong labanan o digmaang spiritual na kinakaharap araw-araw. Na upang mapagtagumpayan po natin, kinakailangan natin suotin ang baluti. At sa mga nakalipas din po mga pag-aaral natin, natutunan natin na napakahalaga na ang katotohanan o walang iba kundi ang salita ng Diyos ay ating pong binibigyan ng pahalaga, importansya at top priority sa ating mga buhay sapagkat ito pong salita ng Diyos ang siyang tutulong sa atin upang tayo po ay hindi mailigaw ng mga kasinungalingang lumalaganap sa ating pong kapaligiran. Kaya ngayon pong buwan na to ay nakaka-excite na naman po dahil may panibago na naman po tayong series na pag-aaralan patungkol naman po sa God's guidance o patnubay ng ating pong Diyos. Bilang isang tagasunod ni Kristo o nakipag-isa sa ating pong Panginoong Jesus, mahalaga ba na sa paglakad natin sa pananampalataya ay mayroon tayong patnubay, mayroon tayong guidance na nagmumula sa ating Panginoon? At ito bang guidance na to, yung mga instructions na ito, ay atin bang pinapakinggan at higit sa lahat ay sinusunod sa ating mga buhay? Ano ang mga consequences kapag hindi natin sinunod ang guidance o patnubay ng ating Diyos? At ano naman ang resulta kapag ito'y ating binigyan ng pansin, pahalaga at sinunod sa ating mga buhay? At yan po ang sama-sama nating pag-aaralan ngayong gabi na binigyan ko po ng title na Guided by God. Tayo po ay manalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Salamat po aming Diyos, Diyos na napakabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras at pagkakataon ng aming mga buhay. Salamat, palagi ka po Panginoon na nangungusap, palagi ka po Panginoon na siyang nagbibigay gabay sa bawat isa sa amin sa mga oras na to, Lord, sa paglapit namin sa iyong banal na trono. Ama, patuloy po na itinataas namin anuman po yung hadlang, anuman pong kasalanan, anuman pong karumihan ang meron sa aming puso. Ito po'y aming naisip, sinalita, pinagbalakan at isinagawa. Panginoon, patawarin mo po kami. Patuloy na pakalinisin mo po kami. At upang, Panginoon, ang iyong mga salita ay malaya namin mapakinggan. Upang ang iyong mga salita ay malayang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Let your Holy Spirit teach us this evening, Lord. Bigyan mo po kami ng kaunawaan, O Diyos, sa iyong mga salita. Upang patuloy, Panginoon, na itong magamit namin sa paglakad namin sa buhay pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Patuloy na sa iyo namin itinataas ang lahat ng ito. Patuloy na ikaw ay mapapurihan, madakila sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Atin pong kunin ang ating mga Biblia at ito po'y buksan natin sa aklat ng mga awit sa talatang 32 sa kabanata 32, talatang 8. Atin pong basahin sa English. Sabi po dito, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Ang sabi po sa Tagalog sa awit 32 verse 8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita, at laging papayuhan. Ang bawat tao po ay nangangailangan ng patnubay, paggabay, at payo. Ng tulong na nagmumula sa mga kapwa natin sapagkat itong buhay po natin ay marami po tayong mga choices na
pagpipilian, meron po tayong mga desisyon na gagawin, kaya kinakailangan po natin yung patnubay at paggabay. Pero sa kasamaang palad po, tayo po mga tao, ang lagi po nating hinahanap na payo ay payo na nagmumula sa ating kapwa. At itong mga payo na to ay pwede pong magdala sa atin sa kapahamakan. Kadalasan po ang naipapayo sa atin ng ating kapwa ay taliwas doon sa kalooban ng Diyos para sa bawat isa na kumikilala at nananampalataya sa Kanya. Katulad na lamang po ng pagpapayo na kapag inaway ay, lalo na kung sinuntok, ang sasabihin, kapag sinuntok ka, suntukin mo din, kung hanggat maaari ay dalawahin mo, o kaya huwag ka magpapa-argabyado. Yan po yung kadalasan nagiging payo ng mga tao na siya magdudulot ng kapahamakan at panganib sa kanyang kapwa. Samantala po, kung ang patnubay at paggabay ng Diyos ang siyang ating hihingin, ang siyang ating tatanggapin sa ating mga buhay, ay ang magiging resulta po nito, mga kapatid, ay tayo po'y dadalin sa tamang landas, sa tamang daan na dapat nating tahakin, lalo na po sa lahat ng mga nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Dahil po ang hangarin ng Diyos sa tao, sa kanyang ibinibigay na payo sa mga tao, ay ito po yung magdadala sa tamang landas at aakayin po tayo sa kanyang kalooban. Katulad ng isang magulang na nagtuturo, nagpapayo at gumagabay sa kanilang mga anak upang hindi ito mapahamak at upang hindi maligaw ng landas, ay gayon din po ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Higit na mabuting payo at patnubay ang ibinibigay ng Diyos sa lahat ng mga humahanap sa Kanya. Ang teksto natin ngayong gabi ay pangako ng Diyos kay David. At ito rin po ay pangako ng Diyos sa lahat ng mga kumikilala at nananampalataya sa Kanya. Ito ay pangako ng patnubay, pagtuturo sa tamang landas na dapat nating tahakin, pagpapayo, at tayo po ay babantayan ng ating Diyos na ang ibig sabihin, lagi siyang nakatunghay at laging nakasubaybay sa atin. Napakasarap isipin na mayroong makapangyarihang Diyos na sa atin po ay laging nakatunghay, na laging nakatingin upang tayo ay bantayan, upang tayo bigyan ng patnubay, upang tayo bigyan ng payo at tayo'y kanyang tuturuan. Bakit po ba natin kailangan ang paggabay ng ating pong Diyos? Why do I need God to guide me? Una po sa lahat, kailangan ng tao ang paggabay ng Diyos sapagkat tayo po, mga tao, ay ang buhay po natin dito sa mundong ito ay maikli lamang. So, dahil maikli lamang, ibig sabihin, tayo po ay manlalakbay lamang sa mundong ito. Hindi po ito yung pinaka-destinasyon na sa atin po ay inilaan ang Diyos, kundi doon sa buhay na walang hanggan, na kung saan sa lahat ng matatagpuan ng Panginoong, ng Diyos Ama na makapangyarihan, na kumikilala at nananampalataya sa Panginoong Hesus, ay buhay na walang hanggan na kakasamahin doon sa langit. Ang paglalakbay na ating na magdadala sa atin ay nangangailangan po ng patnubay at paggabay ng Diyos upang mapili natin ang tamang landas na atin pong tatahakin. Dahil meron tayong mga desisyon at pagpili na gagawin kung ano ang ating tatahakin na daan.
Sabi po sa Mateo 7:13 hanggang 14, sinasabi dito na mayroong 200 tayo na maaari nating daanan. Una, ito po yung daan na papunta sa kapahamakan, o ito yung malapad na daan na maraming tao ang pumipili ng daang ito. Ito po yung daan patungo sa destruction o patungo sa kapahamakan, sapagkat itong daan na to ang mas binibigyan ng pansin, mas binibigyan ng pahalaga ay ang mga pangdito lang sa lupa, at yung sarili niya, yun yung mahalaga sa kanya. Ito po yung maraming tao ang dumadaan dito, at ang finish line o dulo nito ay kapahamakan. Pero ang sabi po ng ating pong Panginoong Hesus, mapili natin ay yung daang makipot na siyang magbibigay ng buhay, o ito po yung kaligtasan para sa bawat nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. At kokonti lang po mga tao ang pipili sa daang ito. Kaya mga kapatid, bilang tayo po'y kumikilala at nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, patuloy na maging dalangin natin na mapili natin yung daan patungo doon sa buhay na inilaan sa atin ng ating pong Panginoong Hesus. Ito pong daan na to ay lahat ng mga kumikilala at nananampalataya sa Panginoong Hesus, ay ito po yung siyang maging daan natin. Daan patungo dun sa kaligtasan na siyang sinusunod natin. Na, sabi nga, ay ito po yung makipot na daan. So, kukunti lang po talaga ang susubok na dumaan dito. Kaya, sabi nga sa salita ng Diyos, ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, kung tayo ay magpapatuloy na dumaan doon sa makipot na daan, na hindi po dahil sa ating pong lakas, kundi sa tulong pa rin at paggabay ng ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dito po sa 200 na ating pong nabanggit sa Mateo chapter 7 verses 13 to 14 ay napakahalaga po na mapili ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, ay yung daan patungo doon sa buhay na walang hanggan. Kaya kailangan po natin ang tulong at paggabay ng Diyos upang mapili natin ang tamang landas o tamang daan patungo sa ating pong Panginoong Hesukristo. Si Jesus bilang isang mabuting pastol, siya po'y ating good shepherd, ay nagbibigay ng direksyon, ng patnubay, karunungan, pangunawa at payo sa lahat ng mga nakipag-isa sa Kanya. Si Jesus ay kompas ng ating buhay, na kung saan itong kompas na ito, kapag ito'y ating ginamit sa ating mga buhay, mga kapatid, makasisiguro tayo na lagi tayong nasa tamang landasin patungo sa ating pong Panginoong Hesus. At katulad ng isang kompas din, ang ating pong Panginoong Hesus ay kagaya ng isang ways up, na kung saan kapag inilagay po natin yung isang destinasyon, na halimbawa pagpupunta po tayo ng Maynila, o be specific, pupunta tayo ng SM Mega Mall, at halimbawa ngayon lang natin pupuntahan at inilagay natin doon sa ways up yung SM Mega Mall, ituturo po tayo sa dapat nating daanan. At kapag naituro na po iyon, matutuntun po natin yun kapag sinunod po natin yung sinasabi ng ways up na yun, para matuntun natin yung lugar na pupuntahan natin. Ganun din po sa ating pong Panginoong Hesus. Siya po yung GPS natin na kailanman hindi po tayo ililigaw, kundi itutumpak po tayo sa tamang landas, sa tamang daan na dapat nating puntahan, na dapat nating lakaran, mga kapatid. Napakahalaga po nito, mga kapatid, na ating binibigyan ng pansin at pahalaga ang ating Panginoon, na kung tayo man
ay maligaw tayo. Kasi tayo po mga tao, marami, sabi ko nga po kanina, marami po tayong choices na ginagawa na pwedeng maging dahilan para po tayo ay maligaw doon sa daan o patungo po sa ating pong Panginoong Hesus, which is yun yung finish line ng ating pananampalataya, ang kasamahin tayo ng ating Panginoong Hesus at ng ating Diyos na buhay. May tendency po tayo na umiba ng daan. Minsan titingin tayo sa kanan o kaya sa kaliwa. Ito po yung mga choices na ating gagawin. Kaya napakahalaga mga kapatid na sa buhay po natin bilang nananampalataya ay hinihingi po natin ang tulong at paggabay ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga mga kapatid na ang lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo ay hindi natin inaalis ang ating paningin, ang ating focus sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating atensyon ay sa Kanya lamang natin itinutuon. Let us fix and focus our eyes unto Jesus, on whom our faith depends from beginning to the end. So, yung ating paningin lamang mga kapatid ay huwag nating ibabaling sa kaliwa o maging sa kanan. Sapagkat ang paningin natin ay kay Jesus lang natin ituon. Kay Jesus lang natin ibigay ang ating atensyon. At kapag iyon ang ginawa natin mga kapatid, makasisiguro tayo, may kapanagumpayan naghihintay sa bawat isa sa atin. Bilang isang nananampalataya, ay napakahalaga na hindi lang natin pinapakinggan ang payo, turo ng Diyos, kundi ito'y ating sinusunod din sa ating mga buhay. Katulad na lamang ni Abraham, nang siya'y inutusan ng Diyos na siya'y umalis doon sa lugar na kanyang kinalalagyan ng mga panahon na yon. Ito po'y matatagpuan sa Genesis 12, 1-2, ay si Abraham po ay hindi po nagreklamo, kundi siya po ay sumunod sa sinabi ng ating pong Panginoong Hesus. Sino pa po? Si Moises. Si Moises ay sumunod po sa sinabi ng Diyos nang sabihin niya na si Moises yung maglilid sa bansang Israel palabas doon sa Ehipto, o sila po ay maaalis doon sa pagkakaalipin nila. Sinunod ni Moises ang sinabi ng Diyos. At ano pong nangyari? Ang bansang Israel o ang bayang Israel ay nakawala sa pagkakaalipin sa Ehipto. Diba? Sinunod lang ni Moises yung sinabi ng ating pong Diyos. At sino pa po? Isa po sa New Testament na sumunod sa ipinasasabi ng ating pong Panginoong Hesus. Nang si Saul po ay nagkaroon po ng personal encounter sa ating pong Panginoong Hesus, si Saulo, sa ating pong Panginoong Hesus sa the road of Damascus. Tandaan po natin, ito pong si Saulo ay siya po yung number 1 na taga-usig ng ating Panginoong Hesus. Pero nung time na yon na siya po ay kinatagpo ng ating pong Panginoong Hesus, ay sinabi niya, sino po kayo, Panginoon? At sinabi ng ating Panginoong Hesus, ako ang iyong Diyos na iyong pinag-uusig. So simula po nito, nung encounter na to ni Saulo sa ating pong Panginoong Hesus, ay doon po nagsimula ang kanyang ministry. Sumunod po siya sa Panginoon. Siya po'y nanampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. At bilang siya po ay sumunod sa ating pong Panginoong Hesus, makikita po natin si Pablo po ang isa sa pinakamaraming naging may akda ng aklat dito po sa New Testament. So makikita po natin talagang si Pablo sumunod sa pinag-uutos sa kanya ng Panginoon na to preach the gospel to all creation. Nang siya po ay siya po ay sumunod, siya po ay nagtagumpay.
At yan din po ang sinasabi sa atin ngayong gabi, mga kapatid. Kung ating susundin ang payo, ang patnubay, ang paggabay, ang pagtuturo, ang pagkokorek ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, makasisiguro tayo, mga kapatid, merong katagumpayan naghihintay sa atin doon sa dulo ng buhay natin. Ano po yung naging isang bagay para po sila tatlo ay maging magkakatulad? Sinunod po nila yung ipinag-uutos o sinasabi ng ating pong Panginoong Jesus. So sa kabilang banda naman po, sa mga hindi makikinig, sa mga hindi susunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoon, ano po ang mangyayari? May kapahamakan na mangyayari. Dahil hindi mo sinunod ang salita ng Diyos, hindi natin binigyan ng pahalaga, hindi natin binigyan ng importansya ang salita ng Diyos o yung kanyang mga payo sa ating mga buhay, ay kapatid, kapahamakan ang naghihintay doon sa atin, sa dulo ng takbuhin na inilaan sa atin ng ating pong Diyos na makapangyarihan. Mararanasan niya ang walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno, na kung saan magngangalit ang kanyang ngipin dahil sa panghihinayang. Sasabihin niya, sana pala pinakinggan ko na yung salita ng Diyos. Sana nagbigay na ako ng panahon at oras para yung salita ng Diyos ay aking marinig, mapakinggan, mabulay-bulay ko sa aking buhay. Sana po, mga kapatid, hindi po ito ang mapili natin. Sapagkat ang Diyos po, sa lahat ng mga kumikilala sa Kanya, ay mayroon pong banal na spirito na inilagay sa bawat nananampalataya sa Panginoong Hesus. Itong banal na spirito ang siyang magpapaalala sa atin, ang siyang magtuturo sa atin, ang siyang gagabay sa atin upang malakaran natin ang pananampalataya na inilagay sa ating puso, sa ating buhay ng ating pong Diyos na makapangyarihan. Habang bukas pa po ang salita ng Diyos o yung kanyang mga payo sa bawat isa sa atin, kapatid, huwag po tayong magbingi-bingihan. Bagkus maglaan po tayo ng oras, panahon, at talagang ito yung maging top priority sa ating mga buhay. Ang Diyos ang tunay at tanging patnubay na siyang magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan, nakakapilingin tayo ng ating pong Diyos na buhay. Lagi pong nandyan ang ating pong Panginoon sa buhay natin. Hindi po siya katulad ng cellphone na kapag ka nawalan ng battery ay hindi mo na makokontak. Sasabihin, out of coverage area na. Kapatid, ang ating pong Diyos, yung kanyang mga payo, yung kanyang mga salita, ay available 24/7, mga kapatid. Ang tanong, tayo ba ay tumatawag sa ating Panginoong Hesus? Atin bang hinihingi ang kanyang patnubay sa buhay ng bawat isa sa atin? Sinasabi dito sa ating pinag-aralan, mga kapatid, our God will instruct us. Our God will teach us on the way we should go. And He will counsel us and watch over us. Di ba po, mga kapatid, napakagandang pangako po ito ng Diyos na dapat nating panghawakan sa ating mga buhay. Ano mo ang pong daan ang tinatahak natin sa mga oras na ito, mga kapatid. Kapag narinig natin ang tinig ng ating Panginoong Hesus na sinasabi, ito ang daan, ito ang iyong lakaran, ay atin pong pakinggan, mga kapatid, sapagkat ito po ay itatampok tayo doon sa tamang landasin na
inilaan sa atin ng ating Panginoon. Salamat po aming Diyos na buhay sa mga oras na to na ang mga salita mo ay nagpapaalala sa amin na siyang magiging patnubay namin sa paglakad namin sa mundong ito. Tulungan mo po kami, Panginoon. Help us, Lord, na palaging hingin ang iyong tulong, ang iyong paggabay upang malakaran namin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na yung aming paningin, yung aming atensyon ay hindi mabaling sa mundong ito, na kung saan kapag dito nabaling sa mundong ito ang aming atensyon, ay kapahamakan ang naghihintay sa amin. Lord, let your Holy Spirit always magpaalala sa amin sa lahat ng dapat naming gawin, Panginoon, lalo na sa mundong ito na amin pong kinakalagyan. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya ang labanang ito. Bagkus, Lord, kailangan namin ng tulong na nagmumula sa iyo upang yung mga salita mo na nagbibigay payo sa amin ay malaya namin mapakinggan, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat sa iyo sa aming mga buhay. Kailangan ka namin sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, sapagkat ikaw ay katulad ng isang kompas na kung saan itong kompas na to ay hindi kami ililigaw, bagkus lagi kaming itutumpak, lagi kaming itutuwid, o lagi kaming aakayin doon sa tamang landasin. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kang kumilos, gumawa sa buhay namin. At ang kalooban mo, Panginoon, ang siyang maganap sa buhay ng bawat isa na nagtitiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon. Patuloy na ikaw na po ang bahala sa amin. Binabalik namin ang papuri, pasasalamat at pagsamba ay tanging kay Kristo lamang na aming Panginoon at tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating pong lahat, at muli ang pagpapala po ng Diyos ay sumainyong lahat.